Ha? Karap-karap na, mga kapatid. Dito po tayo sa ating Bible sa Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. Verse 12. Chapter 6, verse 12. Yung walang Bible, pag-share sa kanila yung walang baril. Natin walang baril. Amen. Ephesians 6, verse 12. Isang tata po. Para respect 20 sa ulit ng Diyos, bago tayo magsitayo. At ito po ay aking basahin. Pangalawang basa ay sa inyo po. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness and high places. Kayo pong babasa pangalawa ko. But against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos ang mga pangyarihang salamat. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po Diyos sa choir, sa special number, sa presensya po ng aming bisita ng dito ngayon. Salamat po Diyos, ikaw ang nagdala sa kanya. At ang nagdala po Diyos sa iyong pong ipagpalay. Sa bawat nandito ngayon po Diyos na hindi pang member ng Getsemani ay challenge mo God na nawa sila kong mahapos sa mensahe. Nakagpatuloy maglingkod at matagnawa sila ng pananampalataya. Kailangan pakita sa lahat ng panahon na kanilang panambahan. At ganun din po Diyos kung magkaroon silang kagalakan. Hindi lang po sila kundi ang mga members ng Getsemani ay pray Father na ingatan mo rin sila ng testimony ang tawagan mo Diyos. At ganun din po ay blessing. Pagkaroon po sa mga sa bawat isa. I am the man of nothing. I cannot preach well without thy presence, Father. Nang makita sa aking pong panangal na ito, sa kapamamagitan mo. Thank you, God, sa iyong biyaya. In Jesus Christ, I pray. Amen. Ako po, magsiupo. Sa ating kapatiran sa Norway, good morning. And it is our pray, Mr. Karen, Mr. Raymond, that God will help you there to give you more good health. And at the same time, that your heart will remain to have compassion for those in our country Philippines. And I pray na kayo po, hindi lang kayo, kundi yung mga asawa nyo, na ma-involve or to understand the meaning of compassion. I think sa lahat, most important of all, is to share the message of repentance to those unsaved loved ones in your country or in your place, Norway. And I pray na sana magkita-kita po tayo. By God's grace. Sa ating mananampalataya, I challenge you na tayo po lahat ay makinig sa mensahe ng Bible. Ay makita ang Panginoon. Itong nabasa natin, I have to talk in Ilocano, I have to talk in Tagalog because yung mga kapatid, meron po hindi makaintindi ng Ilocano. Mayroon din hindi makaintindi ng Tagalog. Pero sa English naman, alam ko, makakaintindi naman tayo lahat ng Tagalog at Ilocano. Pero meron kasi hindi makaintindi po ng Tagalog. Bakit nga ka, kapatid? Hindi ko naintindihan po, kaya Tagalog pastor. Kaya diyan mo po pa. Hilukan mo natin. Ayan, dito. Alam niyo po yung nabasa natin. Yung nabasa natin. Sa pagkak ng ito, di pa nakidangagan. Di pa nakigera. Saan nga babaeng iti iskrima, wino dagiti, may power mo dagbilaga. Nga iti kabuso, saan niya iti makita. Nudikan, iti bagita yung malawang. Kiniti agay ayos na daran. Kaya nagiti amin, panakabalin na dahi sikngat. Wino nagiti agararit, deti nga daga. Lumablaban tayo espiritu nga panakidangagan. Ngamin ba tayo anak niya ako Diyos? Kaya tayo po ay nakikibaka, hindi dahil nakita natin ng kaaway ang ating pong
magitan ng makikita natin, kundi sa magitan ng spiritual na labanan. Ng spiritual na labanan po, o yung spiritual battle against our enemy, ay tinapos na ng Panginoong Hesus Kristo nung siya ay napako sa krus. At ito po ay nilibing at nabuhay na muli. It is already finished. So, maliwanag po na ang labanan po ng digmaan ng ating pong kaaway ng Satan at saka si Panginoong Jesus Christ ay tinapos na ni Kristo. Kaya sinabi po ng Bible, ang ating kaaway ay lansado na. It was already nailed. He is defeated po. Kaya diyaman tayo ni Diyos. Tati Diyos manangasi, ang muna ti kakayanan tayo. Ang muna ti kabailan tayo. Isu muna ti sumakot ti kapuso. Tapos ti kasta, awal ti pagdalanan tayo. Dahil dalanan ka na tayo, tumibay kayo pati pagmati. Kiniapo Isu Kristo, kiniapo Diyos. Tayo sunda lang din ang nama, nagiti amin yung mananampalataya. Ang ating pag-asa po ay kay Kristo. Kaya yung pamunuan, iti leader, iti panakabalin, iti sikmat. Huwag tayong mag-alala. Huwag tayong madaragan. We have a mediator. Amen? Kaya ang title ng mensahe, battlefield are blessing for the believers. Battlefield. Battlefield po, ang muli mo din di battlefield. Kasi na kung iti lugar na Marawi. Ang battlefield ay dyan. Di battlefield ang nada, di tayo naisisigod nga lugar na tikmaan. Naisisigod nga lugar, maadakan niya da iti rejection, adakan niya da iti kontra, adakan niya da iti makumpunang hanapan na kaawat sa itataray ng biyano. Ibig sabihin, iyong pong lugar na nandun po ang nagtatago ang mga criminals, yung mga hindi naniwala ng batas, yung pong hindi naniwala sa sumasang-ayon sa elected official gawa, yung mga hindi sumasang-ayon sa banal na kasulatan, iyon po ang dinidigma ang salita ng Diyos. Kasi po, how would the Christian win the battle kung hindi muna tayo tumibay sa pananampalataya? Dahil ang labanan ko dito, nilabanan dito, saan na babae itipigsa, paano mabaling at napantubungas dahil, paano mabaling di pinalain, yung nagbabae ni spiritual maturity. Babae itipigsa di pangmati. Handa yung maabak ni kapuso, luhang ka po tinapigsa ang pangmati. Tang napigsa yung pangmati tayo kapusa. Kayang madairan, kaya tayo madairan. Di kapuso. So, nung pinsan may katatay carnality, diyan nga pumasok, di kapuso. Challenge yun. Yung una na puntos. Ang unang puntos, yung pakikinig pa. Noong tumanggap ka kay Jesus Christ na kinikilala mong tagapagligtas sa Panginoon, nandun ka sa buhay na dinidig pa. O nandun ka sa buhay na kasama ka bilang sundalo ng Panginoon. We are Christians, or we are soldiers of Christ. We are soldiers of Christ. We should stand what Christ fought. Tayo po ay mga sundalo ng Panginoon. Noong tinanggap mo si Kristo ay sundalo ka na. Walang sundalo na takutin. Ang sundalo habang natatamaan, lumana ka. Kung sa physical kaya, tayo pa kaya spiritual na mayroon na kung tumako sa digmaan na hinaharap pa natin. Kaya napag-aralan natin kanina po kung sino ay yung ating binabandira, kung sino po ang Diyos sa Old Testament, at sino rin ang Diyos sa New Testament. Nakiusap ang Diyos na Espiritu sa ating mga ninuno o ang ating mga propeta na sila po ay gampanan ng tungkulin po nila na sumunod sa Diyos Ama. Ngayon sa New Testament naman, in the flesh, God in the flesh, kumakausap naman sa pamagitan ng mga apostoles at ang mga alagad ng Diyos na mga araw. Kaya hindi rin po magkaiba ang Diyos Ama na Espiritu at ang Diyos Anak na may laman. Siya rin po si Jehovah na Diyos sa Old Testament. Alright, umunang napuntos. Battlefield are blessings for the believers. Paano nangyari na maging blessing? Okay. Dapat ko sasabihin na blessing. Paano sabihin na blessing? Paano sabihin na blessing mga kapatid? Yung blessing kasi, hindi po tayo deserve na tumanggap.
Kapag nagkaroon ng connect ng battlefield, our blessing. Ay? Hindi ka nung panahon ni Marcos noong 1970s. Lahat ng magigiting na sundalo dito sa Luzon, doon dalhin sa Mindanao. Okay? Lumaban po ang mga sundalo papuntang Mindanao. Kahit napupulan ng ulo, kasi mayroon silang sinumpaan na pangako sa Constitution natin. That we will give our life in dedication and the service of this country, ating bansa. Ay ibibigay po nila ang kanilang buhay. Dahil po, yun po sinumpaan bilang sundalo. Tayo naman na bilang anak ng Diyos, tayo po ay naging anak dahil kay Kristo, mayroon din tayo sinumpaan na pangako sa Diyos na tayo po ay maglingkod sa Kanya hanggat hindi po kunin ng Diyos ang ating buhay. Ang labanan sa Kristiyano sa lupa, lulubog, lumitaw naman ang ating buhay, lalamig, iinit. Ang mahirap dyan, kung lalamig, hindi na kumipito. Paano yan? Kung magbangkay na. Saksak mo sa kuryente, hindi na siya ganyan. Kundi, ganyan lang sa akin. Patay niya pag gano'n. Pero pag sinaksak mo yung ganyan, talagang malakas pa. Pero ang talunan ng Kristiyano mga mapatay. Itong mga sundalo ng Panginoon, dapat kung paano ang digmaan panlabas, mas higit ng digmaan spiritual. Kaya mayroon tayong mga teacher na dito Dina-challenge ko sila. Pagkatapos doktor, ng masteral, habulin ng doktor ay dapat pa lang principal o teacher. Habulin mo yung superintendent. It is a nice word. Project, sakasakan barabaso. Pwede ka magturo sa amin ito. 5 minutes kada isang group. I will ask the higher education na gagal kayo magturo. Ang ito, moral recovery program. Tungkol po yung kagaganda ng mga bata. Hindi ba na? Kasi hanggat hindi mo makuha kasi, pwede mo siguro, kahit mababang lang pa sa school, pwede mo siguro magre-request ka, pero pag ikaw yung head, pwede ma-exam ko yun. Sa iyo pong teritoryo. Okay? Kaya hinamon ko kahit si Brother Jose, si Yoko, hindi ba ako sa pagkakas niya. Kunin ko rin ng doctorate. Balang araw, tirahin natin. Pangaralan natin itong mga school na yung sasakupan tungkol po sa kaligtasan, simple paraan ng kaligtasan. Kawawa naman sila ng lupa. Okay? Nandito si Mang Borja. Nawawa, natapos na. Kailangan ka na, hindi pa tapos na. Hindi na po sila. Sa bawang isa nandito ngayon. Ikaw naman ay partner ka. Pwede naman. Ipunin mo yung mga partner sa magitan ng sa may bote. Hindi bote aso nga, bote na aso. At yun kayo, bago kayo mga akong bahala. Kaya susang daran-daan naman. And in exchange, kapalit po yung magsasalita po salita ng Panginoon within 5 to 10 minutes. Maraming tayo. Amen? Kanya-kanya gampahan. Kung sa school naman. O may mga estudyante. First year, second year, o mga grade 6 o grade 5. May tapo yung pastor na isa. Ganyan. Ay kung matagal kang estudyante, hindi ka nag-invite kahit isa. Yan ang sinasabihan mo si Des. Des, mag-invite ka ng isang estudyante. Ayaw naman nila. Mag-pray ka. Mga galing nila, ayaw naman niya. Well, imposible. Kung dalaga ka, dalaga yung bigla ko. Hindi yung okay mo yung mga lalaki. Walang problema dyan. Gawin ko sa mga mas bata sa inyo pwede. Kasi nagkakaisa po tayo. Kaya ito pong blessing bakit sa battlefield, dito matitest kung hanggat saan ang pagkasundalo mo bilang anak ng Diyos. It is our privilege to have this kind of battle in the battlefield. Sa pananampalataya, mayroon po tayo. Susukatin ngayon ng Panginoon. Kung tayo po ay nakikinig sa sanlibutan ito na mayroon pong pag-aaral. Kaya unang punto, 2 Chronicles 20:21. 2 Chronicles, diba? Kapilo 2 Chronicles, sabi ko ng Bible. 20:21.
21. And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness, as they went out before the army, and to say, praise the Lord, for his mercy endureth forever. So meaning to say, singing in praise for the splendor of his holiness. Kaya, yung pag-aawit at itinataas ng Diyos, di yung panagkanta nga na ang Diyos di maingat nga ito itibiyag tayo. At nagtitibiyag ni Jehoshaphat na ayon po sa 18. Buksan natin sa 18, verse 18. Sa verse 18. Chapter 20. Kita niyo kung Jesus. Tingnan natin ang buhay ni Jehoshaphat. And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem hail before the Lord, worshiping the Lord. Si Jehoshaphat kasi, ang bansang Assyria, sinulatan niya po si King Jehoshaphat na ikaw na hari ay darating ang aking mga sundalo at papasukin ang iyong kaharian kung hindi mo na isusuko ang iyong kaharian. Yung Assyria, ang dami po nila. Hindi po alam ang bansang Assyria. Marami po silang kasama na kaalyadong bansa na pasukin ang kaharian ni Jehoshaphat ng Israel. Makinig po. Ngayon, kung kaaway ang pinag-usapan, kaaway, itong bansang Judah, ang ginawa po nila, kahit po kunti po nila, binasa natin po sa 18. Noong si Jehoshaphat, nabasa niya ang sulat. Ang sabi po ng Bible, bow his head with his face to the ground. Indungog na tiulo na ididaga. And all Judah and the inhabitants of Jerusalem hail, bow down to the Lord and worship. Worship. Sa pag-aawit. Hallelujah, thy the Lord. Sa pag-aawit, sa pagpupuri sa Diyos. Habang mayroon pong digmaan na ang kanilang buhay ay delikado. Sa atin, mayroong problema, walang makain ng mamaya. Ang kanya po mga, mga problema na pagkain nila. Ito, hindi pagkain ka mga kapatid. Digmaan na kukunin nila ang buhay na marami ang mamamatay. Dahil papasukin ka ng ibang bansa na they are wicked people, unsafe people, uncircumcised. Hindi sila nanampalataya, iyong Diyos ng Judah. Nakatulad ko, si Jesus Christ ang kanilang pinupuri. Excuse me. Kaya, kung problema ang pag-uusapan mga kapatid, maraming mga kapatiran na nakikita ko, ang kanilang mukha, parang nawalaan ng milyon-milyon na peso. Dahil sa kanilang mukha, may sasalarawan sa kanila ang kanilang kalungkutan. Hi, brother. Hindi ka narinig. Bakit? Yung isip niya lumilipad sa malayo. Bakit? Wala nang makain na tanghali. Yun ang problema niya. Yung iba naman, binastid lang ang boyfriend o girlfriend. Wala na, parang magpakamatay. Ay, sister. Walang narinig. Ano bang problema mo? Saka naiiyak. Ang problema, akala mo Cecilia Electrica, hindi pala. Binastid lang pala. Itong girlfriend niya. Gusto yung magbigti. Yung mga bagay na yan, kung ihambing mo yung mayroon sa mga forefathers natin, dito mo makita ang kaliit ng pananampalataya. Ibig sabihin, binastid ka man, inayawan na ka man ng boyfriend mo o girlfriend mo, ano man po yung problema, mayroon ka. Ang unang titignan
tingnan mo sa buhay mo kung sino ka sa Diyos. Sabi ng Bible, anak ka ngayon ng Diyos. Mayroon bang pinabayaan na Diyos? Pinabayaan ba ang Diyos ang kanyang mga anak? Nangako ang Diyos, hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Siya ang nangako Pinag-aralan natin ang kanyang salita is unchanging. Hindi nagbabago ang pangako. Noong nangako kay Abraham, na ikaw Abraham, magiging ama ka ng maraming mga bansa o lahi. Nagkasala si Abraham. Pero yung pangako ng Diyos, ibinigay niya pa rin kay Abraham ang pangako. Pangako. Pero ang mga mananampalataya, pangako ngayon, mamaya. Anong pangako ngayon? Nangako nung Lunes, pagdating sa Biyernes, nasaan yung pangako? Pag sabi mo, maglingkod ako sa iyo, Panginoon. Noong Lunes, noong Martes, pwede bang paminsan-minsan? Paminsan-minsan. Pag oras pumasok, paminsan-minsan, bakasan mo yung awitin na yan. Wala ka na yung faithful nasa paminsan-minsan ka. Magpasalamat tayo sa Diyos, hindi paminsan-minsan. Buo ka na. Pag siya'y magpatawad, buo ang puso na. Pag magmahal, buo hindi dalawa. Mahalin mo ang idol, wala namang ginagawa yung idol. Mahalin mo yung the living God. Nangako sa atin ng living God, ang Diyos ng Israel. Pinangakuan tayo ng maraming pangako. Pero sa atin bilang mananampalataya, madali tayong magbago dahil lang sa pleasure ng sanlibutan ito. Dahil ba maganda? Dahil ba tangin? Dahil ba wala kang trabaho? Dahil ba wala kang makain mamaya? Dahil ikaw ba ay binaste? Maraming reason kung bakit malungkot ang mga Kristiyano. Pero nangako ang Diyos, ang pagkalungkot natin parang wala tayong Diyos. Hoy, sabi ko ng Bible, kung mayroon tayong Diyos, kung may problema, paano naging message, Pastor? Kung walang problema, ang Diyos din nagbibigay ng solusyon kung if we only obey His word. Ang problema sa atin, pag mayroong problema, we plan our own ways to solve the problem. Ang sabi ng Diyos, don't ever allow yourself to make the solution or make it how to solve the problem. It is God's problem. To show you the solution. God's mystery. Yung kapatid na lumipat ang kanyang sasakyan doon sa mystery yun. Hindi naman nadamit sa sasakyan niya sa ilalim. Pag human view, marami hindi may paliwanag. Pero ba, God's intervene. Hindi problem. Maraming mystery. Kaya may plano ng Diyos kung bakit buhay pa kapatid niya. May plano ng Diyos. Kaya, hindi pa tayo uuwi sa langit. Dahil hindi pa natapos ang ating mission. God has a mission sa buhay natin na hirap. Dahil pansamantala lang tayo sa lupa nito. Kung ikaw ay teacher, kung ikaw ay nag-office, kung ikaw ay estudyante, gamitin mo pansamantala ang buhay mo kung saan ka nalulog, kung saan ka man. Dahil may plano Diyos kung bakit nandiyan ka. Ay kung natutulog ka, ang bait-bait si ma'am, ang bait-bait si sir, compromiser ka. Hausta, yung nagsasabi ng mabait, yung nasa bigay sa kulubay niya. Mabait si sir, mabait si ma'am. Compromiser ka. Pero pag sabihin, si ma'am, akala mo kung sino? Maka-Diyos at makasalanan naman yun. Kaya, ibig sabihin, sinasabi mo si Kristo sa kanila, ay umaangal na ngayon. Hindi ka compromiser. Dahil brother sir, may barkada. Yung sasabi sa kanya, mabait siya yung friend, pero yun yung lasing zero. Ay, compromiser siya. Pero, hindi tayo nang alam. Opo, bilis, ay mabait. Ganun nyo. Kaya, members, kung may problema po tayo, let's say so. Hindi sa umagitan ng anak. Karamihan sa atin kasi anak. Amen? Di ba kapatid? Uminom po ng yung mga parang kabayo. Kulang kabayo. Kasi sterility yung mga. Kabayo. Si Jesus sapat ang sabi ng Bible in number 9. Bow down his head to the ground. At lahat ng mga tao na kanyang nasasakupan, obey the king. Pag tuloy mong babasahin ko yan, kaya basahin mo ng Biblia, lahat ng inhabitants sa Jerusalem fell down before the Lord, worshiping the Lord
sila. Kahit mayroong banta sa kanilang buhay na darating, ang mandirigma nakaaway. Yung mandirigma, sure winner ang ngayon. Sanay sa digmaan, laging panalo. Iyon pong papasok sa'yo. Hindi ka naman. Pero ang ginawa ni Jehoshaphat, iyon po ang inuna niyang ginanap. Sinong inanap niya? Ang Diyos ng Israel. Pangalawang puntos. Buksan natin po yung ating 2 King, chapter 6. 2 King. Buksan natin ang 2 King, chapter 6. Buksan natin sa ating Bible sa 2 King, chapter 6. Verse 16. Pangalawang puntos po tayo. Chapter 6, 16, 17. And he answered, fear not, for they that be with us are more than they are be with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man. And he saw in him, behold, the mountains was full of horses and chariots of fire around about Elisha. Pangalawang puntos, heaven is our side. Or God is with us. Heaven is on our side. Bilang mananampalataya na anak ng Diyos, we should sing it, praise the Lord. If ever there is a problem of moral that comes across our way, tayo po'y dapat umawi, hindi love song, biblical song. At ang pangalawa, huwag kang mag-aalala, heaven is on our side. Sa tigmanan ko ng pagkiba ka na sanlibutan ikaw, ang heaven is on our side. Amen? So, heaven is on our side. 2 Kings 6, 17. Basahan niyo natin sa 2 Kings 6, 17. And he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee. I pray thee. Mali po. Yung po, heaven is on our side is in the last point. Weapons out from the Bible. Ang ating po mga armas ay nagmula sa banal na kasulatan. Ang ating po pananampalataya na weapon ay mula po sa banal na kasulatan. For they that with us are more than they that we with them. Fear not, ang sabi po ng Bible. Bakit po? Ganito. Yung kasing tao ni Elisha, noong nakita niyo si Elisha at sa kayong isa niyang kasama, ang daming mga sundalo ng palibutan po sila ng mga mandirigma. Katulad po ng mga hindi mabilang na sundalo. Dadalawa lang tayo dito. Ito namang tao ni Elisha, yung kasama niya, may pagkakaba. Ibig sabihin, may pagkatakot. Nawawala na yung trust na sa Panginoon. Dahil po doon, nagtatanong kay Elisha, kung paano natin tatanungin na? Ang dami mong nakakabayo, so, ang dami. Paano natin tatanungin yan? O, titignan mo sa, sinabi mo ng banal na kasulatan sa 17. Dito po sa 2 Kings 6. Okay natin. And said, fear not, huwag kang matakot, sabi ko ni Elisha sa tao niya. They that be with us are more than they that be with them. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Dahil po, yung mayroon sa atin ay mas marami kaysa sa kanila. Kung nakita mo kung gaano ang mga sundalo na kaaway natin at dadalawa po tayo, mas marami pa tayo kaysa na ngayon. Itong tao ni Elisha, yung kasama niya, parang nagdududa pa rin. Kaya si Elisha sa verse 17, Elisha prayed, nanalangin si Elisha sa Panginoon at sinabi niya sa Diyos, I
Panalangin ko ang kasama ko na open his eyes. Buksan mo nga, Panginoon, ang kanyang mata upang makita niya na yung sinasabi ko na mas marami kami kaysa sa mga ito na nakapalibot sa amin. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountains was full of horses and chariots who piled round about Elisha. Kaya nung binuksan ng Diyos ang kanyang kasama na young man, kasama ni Elisha, nakita niya pala na mas marami kaysa yung mga physical na nakita niya na sundalo. Mas marami po ang sundalo ng langit. Binanggit ko yan. Chariots, horses na kakabayo, chariots of fire round about. Makita mo yung mga espada nila, ipaapoy na. Ang mga chariots, tapos naman, wala naman, yung mga nakakabayo, hindi naman nakapagsalupa. Nakahap. Sundalo ng langit. Kung gaano ang nakikita mo na physical na sundalo, mas marami pala ang sundalo ng mga anak ng Diyos. Kahit physically, kung dalawa kayo, nakatulang kayo, napalimutan kayo ng maraming mga sundalo, mas marami pala ang ating nakapin. Kaya, weapons are from the Bible. Biblical po yun. Ang mga sundalo ng langit, isang salita lang ng Diyos, pwede niya ipadala para tayo po protektahan. Pwede. Pinag-aralan po natin sa Sunday School. All things are possible to the Lord. Lahat po ay posible sa Diyos. Pangkulit. Second, Ephesians 6:18. Ephesians 6:18. Anong nakalagay doon? Yan. Heaven. Ephesians 2 Kings 6:17 and 18. Backup verse po ay sa Ephesians 6:18. Backup verse ay sa Ephesians 6:18. Sa third one. Heaven is on our side. Yung salita ng Diyos, lahat po ng mga alipin ng langit o mga sundalo ng langit, masunurin sa Diyos. Kaya bilang pananampalataya sa lupa, ini-inform sa atin kung paano ang mga sundalo ng langit noong kapanahonan ni Elisha. Hindi rin po nagbabago. Hindi rin po sila nabawasan. Hindi rin po sila namatay na. Buhay pa rin sila. Yung mga sundalo ng mga Assyrians, na physical na nakikita, yung young man ni Elisha, patay na sila. Pero sa ating bilang mananampalataya, buhay pa rin po ang mga angels sa langit. Ang mga sundalo ng Diyos na protector sa lahat ng anak ng Diyos, buhay pa rin sila hanggang ngayon. Kaya, the battlefield are blessing for the believers. Kaya iniutos ng Diyos, heaven is on our side. Ang langit po ay nasa panig po natin. Kaya iniutos ng Diyos, Christians, pray without ceasing. Tayo po ay manalangin, purihin ang Diyos. Sa atin kasi panalangin naman po ay makaumat at kararan may sulat na isaw. Remember, niya po Diyos, hindi pa yung mga Diyos, hindi pa nagsasawa. Magpasalamat na tayo, mayroon tayo pa rin yung nagsasawa, pinapakinggan tayo. Pero ang tao nagsasawa, pero pag sabi nga, nagsawa ba hindi? Pag kumain, hindi rin nagsasawa. May narinig ka mag-Kristiyano, nakakasawa kumain ka. Kain na kain, gusto, pero pagsalita ng mga kumain, nagsasawa. Sumuna tayo sa langit ng pagkain tayo. Alam niyo, ang salita ng Diyos is more than honey. Mas mahalaga ang salita ng Diyos kaysa sa ginto, silver. Lahat ng riches sa lupa, pag ihambing mo ang salita ng Diyos, you cannot match the word of God. Kahit sa kalintingan lang, wala yung magpapatid. Kaya, bilang mga anak ng Diyos, ano man po yung battlefield na nasa iyo, but remember, lahat ng mga anak ng Diyos ay nasa battlefield. Facing the enemy. Pero pag may problema po tayo bawat isa, we could sing song. Suriin ka o Diyos. Yan, umarap pa rin tayo. Hindi po yung okay, magkaroon ng problema, tatayin mo yung word siya.
pwede. Ha? Kahit awitin nyo. She's using the yung mga bagay yung parang pero pag awitin mo yun. To God be the glory. Pagpalay ka tayo. Mahal kita, pagpapagpapag. Pag yung mga awit mo, mga pantakan. Yung mga galing sa TV ng mga awit, sayang ano ng boses. Saan nila binibigay ng kapurihan? Sa Diyos o sa mga the pleasure of this world. Ang pleasure ng sarili ko may hanggan. Pero ang pagpupuri, aanihin. Tandaan niya. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, battlefield, our blessing. Battlefield, we enjoy the battlefield. Hindi tayo pwede, battlefield. Delikado ang buhay ko dito, uwi na lang ako. Battlefield, hindi! Ganun na pa. Ay, hindi, sa atin, may uminom na ng anak, may tutawali, may nalasing, may umuwi na. Nagtakampo na. Ang Kristiyano, macho, lumalang. Pero ang Kristiyano, baby, kailangan ng Diyos niya. Kaya mga Kristiyano, hindi mo pinansin ng galitan. Pagkait ka, oy, pagkait ka, amen! Ganyan sana, hindi. Mabuti hindi mo umabang. Siguro pag bumaba ang puso natin, kaya ito na Diyos bumaba ang puso, marami ang pay puso ay mahaba. Yun ang sign. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos, mabay ng panino. Nakakagay, hindi ganun po pagpalusa ang Diyos. Mahal ka pa rin na nakilig yung ganda mo, manatili pa rin yung maganda ang mukha. Pero, maghanda-handa ka. At alam natin, the hours of God, pakawalan ng anghel, sisibak ko yung araw, hanapin ka, saan ka. Pag natamaan ka, sabi ng Apostol Pablo, the thorn of the flesh, I Christ pray to the Lord, but God, hindi na inahis ko yung thorn of the flesh. Because, pag nawala ng thorn, lalayo ka. At ingat ko tayo. Pero I challenge you to continue to serve faithfully. There is always a blessing. If you disobey, there is a blessing. Humingi ka ng tawad, nandun pa rin ang blessing. Pero, dahil tayo lang nakasala sa mata ng Diyos, kailangan ang remedy po doon is to ask forgiveness of God. May restore po ang ating fellowship at lagi po tayo mahilig sa lanangan po ng Diyos. Amen. Tayo po sila yung lahat ng maraming lagi ng Diyos na makapagkalian sa lahat. Salamat sa mensahe na inaitarating po sa amin. The battlefield is a praising to the Lord. Battlefield is saying a song for the Lord who is glorious in mercy. Dahil po ang battle song ng Diyos ay tirahan po ng manggiripan na inyong mga anak na naging Christian soldiers, mga sundalo ni Kristo. Ang aming pong digmaan ng pakikibaka sa lupang ito ay hindi po ang aming digmaan, kundi ang iyong digmaan, Father. Pero nangako ka sa amin ng Diyos na ang aming kaaway ay tama. At ang aming pong gagawin is to trust in Him, to believe in Him. Na kami po'y lagi ng Diyos, magtiwala sa inyo sa lahat ng dako ng aming buhay. Dahil ikaw po ang aming protektor. Ikaw po ang mamumuna sa aming captain of the book to finish. Oh, you already finished the game. Salamat ng Diyos, ikaw pa rin ang mamagitan sa lahat ng higmaan ng iyong mga anak. Ang paalaala mo sa amin, nakasalamat po Diyos. Ang mga mandirigma noong araw, Panginoon, ay ang mga sundalo ng langit ay mas marami kaysa mga sundalo ng lupa. Salamat ng Diyos na ikaw ng Diyos ay napakumbagang Diyos na kami po'y sinasagip at sinutulungan sa lahat ng problema sa lupa. Pero dalangin ko namin, Ama, na pagbuhay mga spiritual, magamit kami sa ministeryo, na magpatuloy kami maglingkod, ikaw lagi makita sa lahat ng panahon sa aming buhay na aming hirap. Darating yung araw kami na isurrender namin ang aming buhay, gusto namin o hindi, kukunin mo ang aming buhay. Pero di ba rin naman basta natapos namin ang aming mission sa buhay. I pray, O great God, na hangunin mong bawat ng palataya
na lumago into faith, to continue to serve, at magbunga spiritually na more souls to be saved. So, makita ng paggamit mo ang bawat isa. Ang nanghihina para naging mo kayo ng pananampalataya. At ang malakas, bigyan mo sila ng buwas, ibigay ko ng santo. Dalayan ko rin ng Diyos na ang bawat isa, pag-uwin nila, there's a blessing. Ang water, ang waso ng Diyos, o ang battlefield, eh si kayo mo kasi, that we enjoy, He has enough. I pray, O great God, na huwag ko kami pabaya. Thank you, Father, sa pangalan. And Jesus Christ, I pray. Amen. Lahat po magsiyuko. Salamat po sa iyo.